So, ayan mga master, good morning po sa inyo lahat. Welcome back dito sa ating YouTube channel. At ito nga, kakagising ko lang, no. Ito mga master, meron tayong importanteng pag-uusapan. So, teka lang, tingnan ko kung hindi. Okay, rinig naman siguro ako, no. Kahit walang mic yung camera natin. Ito kasi mga master, meron na namang ginawang kabalbalan tong LTO. So related to doon sa sa pagbebenta, mga nagbenta at magbebenta ng mga sasakyan, hindi lang motor, pati mga sasakyan. At talaga namang sobrang nakaka-stress yung ginawa nilang bagong batas. Batas to ng mga korap sa totoo lang. Kasi stated dito sa kanilang batas na ginawa, bago nilang ruling, lahat ng magbebenta ng sasakyan, kailangan within 5 days, kailangan mai-report mo na sa LTO yung sasakyan mo na nabinenta mo. At saka yung nakabili, kailangan mai-transfer na rin yung pangalan, no? So, in short, change of name na rin. Kasi pag hindi mo nagawa yun, magkakaroon ka ng penalty na 20,000 pesos each party. So, 20,000 dun sa nakabili, 20,000 dun sa nagbenta. At itong malupit mga master, itong batas na to is sakop. Ito nakakatawa sa ginawa nilang batas. Sakop pa rin yung mga nagbenta 20, 30 years, 40 years or 50 years ago. So, saklaw pa yun mga master, lahat yun. Lahat na nagbenta ng mga sasakyan nung unang-unang panahon, kahit patay na yung nakabili, may multa pa rin na 20,000 pesos. Yung nakabili at saka yung nagbenta. Napanood ko ngayon kay Ted Pilon yung video niya. Nakaka-high blood kasi nga. Tingnan niyo naman mga master. Parang hindi sila nagkaroon ng consultation dito regarding sa batas. Kasi yung batas nila retroactive. Ibig po sabihin ng retroactive mga master, kahit na ikaw nagbenta ka ng sasakyan nang hindi pa ginagawa yung batas na to, or wala pa yung batas na to, kumbaga wala pa sa isip nila, automatic may penalty ka na 20,000 sa nakabili at saka sa nagbenta. So isa na naman po itong maliwanag na kabalbalan ng LTO. Diba? Tingnan nyo naman mga master, kung ikaw nagbenta ka ng sasakyan 10 years ago, ibig sabihin, dahil retroactive yung batas na ginawa nila, magmumulta ka ngayon ng 20,000 kasi hindi mo siya na-i-report within 3 to 5 days. 20 years ago, 10 years ago, wala pa yung batas, pero sakop ka pa rin ng batas na ginawa nila ngayon. Buong mga master, buong Pilipinas, 'di ba? Dapat nga 'to abolish itong LTO na 'to. Ang daming kabalbalan na ginagawa no. Magtayo na lang ng ibang sangay ng gobyerno. Puro korap 'yun nandito sino yung attorney na na gumawa ng batas na 'to? Sila lang ang makikinabang nito, yung mga nasa LTO. You just imagine, halimbawa ikaw, hindi ka lang naman first time nagbenta ng sasakyan, di ba? Marami kang mga nabenta sasakyan. Sabihin natin kung 5 yung sasakyan na nabenta mo 10 years ago, ibig sabihin 20,000 per sasakyan. 100,000 ang multa mo plus 100,000 din doon sa mga nakabili. Di ba? 20,000 each. I'm sure yung mga nandiyan sa loob ng LTO, ganun din naman sila nakabenta rin naman sila ng mga sasakyan nila And I'm sure, di ba? Ay, Diyos me, nakaka-stress mga master. Na-stress ako kasi ilan na yung motor na dumaan sa atin mga master. Karamihan sa motor ko, ako yung first owner. And lahat yun, syempre, nabenta ko na rin. So, in short, kung 5 yung motor na nabenta ko, that's 20,000 each. 100,000.
So napakalinaw na parang isa na namang to, pagpapahirap sa mga sa ating lahat, sa lahat ng motorista mga master. Hindi lang ito sa motor kundi sa mga four wheels owner, sa lahat mga master. Ito na kasi nakasanayan sa atin pag nagbebenta ng sasakyan, di ba? Usually talaga open deed of sale kasi hindi naman yung sasakyan magtatagal sa kanya, yung iba binibenta din. So tama naman yung ginawa nila na pagmultahin yung mga hindi nagde-declare ngayon, di ba? Kasi ngayon lang ginawa yung batas Hindi naman napaka bobo naman yung gumawa ng batas na yan. Totoo lang. In short, parang ganito nangyari. Sige, paggawan mo ng mga kasalanan yan, maghanap tayo ng mga kasalanan ng mga sinaunang tao, tapos gumawa tayo ng batas ngayon para, di ba, masaklaw sila. Parang ganun yun nangyari. Ewan ko sa kanila. Kung nag-iisip ba naman ng di ba? Na-stress ako doon mga master. Tinanunod ko yung video ni Ted Pylon, yung vlog niya sa News Everywhere. Grabe, no? Tinatanong niya yung attorney, hindi rin makasagot ng tama. Bakit ginawa nilang retroactive? Supposedly, kung kailan ginawa yung batas, dun lang siya, di ba, effective sa na yon, sa time na yon. Hindi yung nung nakalipas na panahon na sasakupin pa nila. 10 years, 20 years ago. Ibig sabihin, yung mga tao nagbenta noon, lahat yon. At ito, malapit dyan mga master. Magkakaroon ka ng alarm sa lisensya mo kapag hindi mo nagawa yun. So in short, hindi ka makakapag-renew ng lisensya mo. Ganon ka balbal itong batas na ginawa nila. Sobrang laki ng penalty. Sobra talaga. Sobrang napakalaki. 20,000 pesos. Both parties. Diba? Yung nakabili at saka yung nagbenta. Wala namang problema kung magbebenta ka ng sasakyan. Dahil may batas silang ginawa. So susundin niya ng mga bago na magbebenta ng sasakyan ngayon. Kasi yung batas ngayon nila ginawa Pero yung nung unang panahon, hindi naman alam yun Wala namang ganung batas noon. Bakit pati yun sakop nila? Ewan ko sa kanila, grabe. So in short mga master, kapag may sasakyan ka ngayon, okay yung okay yung batas para 'di ba maiwasan nila yung mga open deed of sale na yun. Okay yun. Pero ngayon kasi yun ngayon nila ginawa hindi naman noon. Bakit yung mga nakabili nung unang panahon kailangan pang pasok doon sa batas na ginawa nila ngayon? 'Di ba? Ang sabi nila case to case basis daw. Paano magiging case to case basis yun? Agoy talaga, grabe. Case to case basis daw, bakit hindi mo na i-report yung yung sale nung di ba? Grabe. Basta, panoorin nyo na ng mga master sa total lang. Kahit na medyo hindi ka nakakaintindi sa mga batas-batas na yan. Malalaman mo, maintindihan mo rin. Diba? Masakit sa ulo itong ginawa ng mga LTO na to. Gumawa sila ng sarili ng batas na sila yung makikinabang. Wala. Hindi ko So in short mga master, tayong mga nakapagbenta ng sasakyan, automatic na. Pagpunta natin sa LTO, meron agad tayong penalty na 20,000 pesos. Yun ang yun ang realidad ngayon. Kahit hindi mo alam na magkakaroon ng batas na ganyan, saklaw ka na. 20,000 pesos, Diyos me. So, kukunin yung 20,000 na yan. Kahit na ngayon
kahit na pumunta ka ng LTO ngayon, dahil tapos na yung grace period na 5 to 20 days ba, 10 years ago na yun eh, di ba? Ibig sabihin, sobra-sobra na, lagpas-lagpas na yun. Automatic yun, 20,000 na ang multa mo. So, ganun ka-corrupt talaga tong sangay ng gobyerno na to. Lahat na lang ginagawa nila na pagkakapirahan. At this time, pinaka-worst itong ginawa nila sa history ng buong mundo. Only in the Philippines, mga master. Sino ba ang affected nito? Lahat tayo na may sasakyan, no? Lahat ng nagbenta ng sasakyan. 50 years o kahit na 100 years ago pa na may sasakyan, kung kahit patay ka na, may multa ka pa rin. Ganun po yun. At pag di ka nagbayad ng multa, automatic, baka ma-revoke pa yung lisensya mo, no? Pagkakaroon ka lang ng alarm eh. Yun ang sabi eh. At hindi ka makakapag-renew ng lisensya. So, kung ganun talaga yung case nila, di mas dadami ngayon ang magdadrive ng walang lisensya. Totoo yun. Dahil sa kagagawan nila. Dapat magkaroon din ng batas na yung mga corrupt dyan sa gobyerno. Lalo na dyan sa LTO, mabitay eh, no? Kabad itong mga hinayupak na to eh.